Magandang araw po mga kaibigan. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Kara. Tubong binggit po ako. Meron lamang po akong gustong ibahaging kwento. Nahango po ito sa tunay kong karanasan. Noong dalaga pa lamang ako. Masasabi ko ang buhay namin noon ay simple lang. Nag-iisa akong anak ng mag-asawang Doming at Suling. Meron kaming maliit na lupain kung saan ay tinatamnan ng palay ng aking mga magulang. Ang 1986, yan ang taong hindi ko malilimutan. Dahil dyan nangyari ang lahat ng aking karanasan. Mayroon din akong masugid na manliligaw noon. Ang isa ay ordinaryong tao at ang isa naman ay kampo ng kadiliman. Hindi na rin po ako nakapag-aral sa kadahilan ng nabaon ng aking mga magulang sa utang sa isang matandang mayaman na si Don Julio. Ito ay may-ari ng daan-daang ektarya ng lupain sa aming lugar. Ang dahilan po kung bakit kami nagkautang ay nagkasakit ang aking ina at ginamit ang perang inutang pampaopera sa aking ina nang sa ganon ay madugtungan ang buhay nito. Simula noon ay naging sunod-sunuran na kami sa Don Julio na yon. Ang sabi ng iilan ay masamang tao raw ito. Kapag daw ikaw ay sumusuway, ay may kalalagyan ka. Mayroon akong isang kababatang lalaki na ang ngalan nito ay Bisoy. Nang magdalaga at magbinata kami, ay dito na nga umamin sa akin na mayroon daw siyang pag-ibig para sa akin. Nang minsan gumawi kami sa aming tambayan, napakaganda doon kahit natirik pa ang araw ay hindi ka makakaramdam ng init dahil sa isang napakalaking puno. Ang ganda ng paligid na hindi nakakasawang pagmasdan parang ikaw. Makahulog ang wika nito na nakatingin na pala sa akin. Ano bang pinagsasabi mo, Bisoy? Para ka namang ewan dyan? Utal-utal kong sambit rito. Para, may gusto sana akong sabihin. Kaya lang natatakot ako. Uwi ka nito. Anong takot? At saan ka naman matatakot? Taka ko namang tanong rito. Ano kasi? Sana pagtapos nito, huwag magbago ang pagtingin mo sa akin. O di kaya baka kalimutan mo na. Tugon ito na hindi ko maunawaan. Ay Bisoy, ano bang pinagsasabi mo? Para ka namang ewan. Sige, pag di mo sinabi magtatampo ako. Bahala ka. Tsaka bakit magbabago ang pagtingin ko sa'yo? Hala, aswang ka ba? Magsabi ka nga. Yun yung gusto mong sabihin mo? Tugon ko rito nang may pagulat-gulat pang nalalaman at pinandilatan ko ito ng mga mata na animoy totoo. Sira, anong aswang pinagsasabi mo? Hindi ako aswang, ano ka ba? Tawang-tawa na ani nito, pailing-iling pa. Ano ba? Bakit hindi mo sabihin? Ang gulo mo naman eh. Kung hindi ganun ano ba ang ipagtatapat mo? Pwede ba Bisoy? Ituloy mo na ang sasabihin mo. Nakakainis ka naman eh. Marami ka pang paeme-eme. Indis kong turan dito. Napakamot naman ito sa kanyang batok at may patawa-tawa pang nalalaman. Napabuntong hininga naman ito bago sabihin ang kanyang nais ipabatid ng akin namang ikinagulat. Nahiya kasi ako, Kara. Mamaya pagkatapos na ipagtapat ko sa iyo, baka iwasan mo ko. Sana naman iwag dahil hindi ko kaya. Kara, matagal ko na itong nararamdaman. Simula pa lang nung mga bata pa tayo. Nahulog na ang loob ko sa iyo. Hindi ko alam kung paano, pero yun ang nararamdaman ko. Seryosong ani ni Bisoy.
Para naman akong naistatwa sa kanyang inihayag. Hindi ako makaimik. Dahil hindi pa rin maproseso sa aking isipan ang mga sinabi nito. Para akong nakaramdam ng pagkailang. Dahil siguro, noon lamang may nagtapat ng pag-ibig sa akin at isa pa ay kababata ko pa. Ayos lang. Kung hindi mo pa ako sasagutin o babastidin mo ko, basta Kara. Walang magbabago sa pakikitungo mo ha. Ako pa rin ito si Bisoy, ang kababata mo. Kamot ulong wika nito na nahihiya. Ano ka ba? Bakit naman magbabago? Nagulat lamang ako no. Butal kong tugon dito na naiilang tumingin. Oo, tignan mo yan. Mga tingin mo oh. Sabi ko na nga ba tignan mo. Oh, naiiling ka. Ay, kaya ayaw kong ipagtapat sa iyo. Yan tuloy naiilang ka na sa akin. Malungkot na sambit nito na napabuntong hininga pa. Ano ka ba? Wala sa akin yun. Ano lang kasi, alam mo na, ngayon lang may nagtapat sa akin. Masaya lang ako. Pag-aamin ko rito. Nakita ko naman sa mukha nito ang saya. Dahil sa sinabi kong masaya ako. Pero sa totoo lang, ay may pagtingin din ako sa kanya noon. Ilang saglit lang kaming nagkailangan. Maya-maya ay ayos na ulit kami. Hanggang sa marinig ko na ang boses ng aking ama na tinatawag na ang pangalan ko. Kaya naman dali-dali akong tumakbo patungo sa kinaroroonan ng aking ama. Saan ka ba nagpuntang bata ka? Kanina ka pa hinahanap ng nanay mo. Oh, ikaw pala Bisoy. Teka, magkasama na naman ba kayo? Tanong ng aking ama. Nakita ko naman na nahiya si Bisoy. At napayuko pa ng tinanong ito ng aking ama. Oo, Mang Doming. Namasyal lamang ho kami ni Kara sa asyenda. Nahiyang sambit ni Bisoy sa aking ama. Asyenda ba ka mo? Nako, huwag kayong magpupunta roon. Alam mo naman, ang matandang mayaman na si Don Julio. Pagkatindi-tindi ng sungit niyon. Wika ng aking ama. Ano ka ba naman itay? Ba't ka ba nagagalit sa Don Julio? Siguro tay nagsiselos ka no? Kasi palaging kinakausap si nanay nun. Ngisi kong wika. Nakita ko naman sa mga ikinikilos nito na talagang naiinis siya sa matanda. Hindi ganun anak. May dahilan kung bakit kinakausap niya ang iyong ina. Hindi tungkol sa kanilang dalawa, kundi sa iyo anak. Ewan ko ba sa nanay mo? Hindi makapagdesisyon ng tama. Makahulog ang sambit ng aking ama. Napakunot noon naman ako sa sinabi nito. Kaya naman muli akong nagtanong. Ay, ano bang sinasabi niyo? Hindi ko kayo maunawaan. Anong tungkol sa akin? Sa akin ba talaga? Naguguluhang tanong ko. Ay, wala. Kalimutan mo na yan. Ikaw Bisoy, kumain ka na ba? Tara, sumama ka sa bahay at doon ka naman ang halian. Wika ng aking ama. Nakita ko naman na nailing si Bisoy at napakamot ulo pa. Natawa naman ako sa inasta nito at kalaunay sumama na sa amin. Habang nasa pagkainan kami, hindi maiwasang mahiya ni Bisoy kahit na palagi naman dito siya kumakain. Dahil siguro sa pag-amin nito sa akin. Nung matapos kami ay nagpaalam na ito sa aking mga magulang at maging sa akin na uuwi na ito. Dahil baka hinahanap na ito ng lolo isko nito. Oh, paano ba yan Kara? Pagpapaalam na ako at ako'y uuwi na. Kita na lamang tayo bukas ha. Ngiting sambit nito sa akin na may pakindat-kindat pa. Pagkatapos ay bumaling na ito sa aking mga magulang na ngayon ay nakangiwing nakatingin sa amin at kay Bisoy na rin dahil sa ginagawa nitong kalokohan. Oh Bisoy, akala ko ba'y uuwi ka na? Bakit parang ayaw mo nang humawalay sa aking anak?
Taas kilay na tanong ng aking nanay Suling nung nakapamewang pa. Hindi naman po sa ganun, Aling Suling. Sige na ho, aalis na ho ako. Tara, sige ha. Paalam. Tawa-tawang ani nito. Sige na, pinapahigh blood mo ang nanay ko. Sige, ikaw rin ha. Ingat ka. Tawa kong sagot rito. Agad na nga itong lumabas ng aming tahanan. Nakita ko naman sa aking likuran ng aking ama at ina na may puno ng pagtataka sa kanilang mga mukha. Nakaramdam naman ako ng hiya sa mga sandaling iyon. Kaya naman yuko lang akong lumagpas sa kanilang harapan. Napahinto naman ako nang biglang magsalita ang aking ina. Matanong nga kita, Kara. Nobyo mo na ba yan si Bisoy? Sagutin mo ko. Tanong ng aking ina. Agad naman akong humarap rito at tumingin sa kanila na natatawa. Nay naman ang dumi-dumi ng iniisip nyo. Kaibigan ko lang si Bisoy. Wala pa ako sa bokabularyo ko ang ganyan. Ngiti kong wikang sagot sa aking ina. Kita ko sa mukha ng aking ama't ina na hindi sila naniniwala. Abay, siguraduhin mo lang. Pero ayos na sa akin kung si Bisoy ang makakatuluyan mo. Huwag lang yung suplado at mayabang na anak ni Don Julio. Sambit ng aking ina. Kumunot-no naman ako sa mga sandaling iyon. Kaya naman nagtanong ako sa aking ina kung ano ba ang mga pinagsasabi nito. Nay naman, bakit ba sinasama sa usapan ng anak ni Don Julio dito? Tanong ko rito. Ano ba naman kasi anak? Nung isang araw kausap ko ang Don. Naniningil ng utang. Kung hindi man daw ako makabayad, ikaw daw ay ipapakasal sa kanyang anak. Pagkatapos nun ay kakalimutan na raw ang utang. Inis na kwento ng aking ina. Aminin ko sa inyo mga kaaswang, nakaramdam ako ng inis. At takot na rin sa mga sandaling iyon. Maging ang aking ama ay nakita ko ring napakuyom ang palad. Itarantado pala yung matanda niyan eh. Gagawin niya bang bayaran ang anak ko? Galit na ani ng aking ama. Hindi naman sa ganun ang ibig sabihin sa atin ng Don. Sabat ng aking ina. Anong hindi? Ano sa tingin mo ang mga sinasabi sa iyo ng matandang yon? Parang ganun na rin yon. Inis na sambit ng aking ama. Ako naman ay hindi kumikibo. Bastang nasa isip ko, ayaw ko sa lalaking iyon. Kahit sabihin na mayaman pa siya, hindi ko talaga kaya. Para po sa kaalaman ng iba. Ako po yung tipo na babae na nilagang Pilipinas sa kapanahunan namin. Isa po ko sa Maria Clara. Yun yung prinsipyo ko nung dalaga pa ako. Na hindi ko ipapapalit ang puri ko sa yaman o kahit anong pera. Basta ang gusto ko lang ay ang lalaking mahal ko. Iyawan ko ba kasi, kaya na-share ko lang. Dahil sa kapanahunan ngayon, basta't may pera ang lalaki, alams na. At yun nga, hindi ako kumikibo. Basta ang nasa isip ko ay ayaw ko sa lalaking iyon. Minsan ko nang nakilala ang anak nito. Matipuno at masasabi kong magandang lalaki. Ngunit hindi ko gusto ang pag-uugali nito. Bukod sa mayabang ay manyakis din ito. Dahil ramdam ko sa paningin nito na parang hinuhubaran ako nito sa kanyang mga tingin. Ay tay, ayoko sa lalaking bastos at mayabang. Alam niyo yan. Kung sino man ang gusto kong maging asawa ay katulad ni Bisoy. Hindi niya ako kailanman binastos. Hindi niya ako pinagsamantalahan. Matagal kaming nagsasama pero ni minsan na hindi niya ako hinawakan sa kamay. Sambit ko na hindi ko pinag-isipan. Nagdatingin na naman ang aking ina at ama at nakakalokong umisi sa akin. Tingla yata binigyang mali siya ang aking sinabi. Bakit ganyan kayo makatingin? Wala akong ibig sabihin iyon. Ani ko sa mga ito. Pagkatapos ay patakbo akong tumungo sa aking silid.
Hiyang-hiya ako sa mga sandaling iyon. Para akong kandilang natutunaw dahil sa hiya. Huli ko nang napagtanto ang mga nasabi ko. Kinabukasan ay maaga akong gumising. Abala noon ako sa paglalaban ng aming labahin. Ang aking ina naman ay nagluluto at si Tatay Doming naman ay nagsisibak ng panggatong. Maya-maya pa ay napahinto ako sa aking ginagawa. Nang makita ko sa aming bakuran ang paparating na si Bisoy. Humahangos itong tumungo sa kinaroroonan namin. Hindi naman ito kaagad makasalita dahil hinahabol pa nito ang kanyang hininga na animoy may sasabihin. O Bisoy, anong ginagawa mo rito? Teka, bakit tila humahangos ka yata? May problema ba, Bisoy? Ang tanong ng aking ama. Bago pa man ito magsalita, ay inabutan muna ito ng aking ina ng malamig na tubig. Si Mang Doming. Si Mang Rando, patay na ho. Nakita ang bangkay ng katawan niya sa abandonadong kubo na malapit sa asyenda ni Don Julio. Sambit ni Bisoy. Nagulat naman ang aking ama. Nagulat sa kanilang nalaman. Totoo ba yan, Bisoy? Abay, ano naman kayang nangyari sa kanya? Sino naman ang may gawa nun? Tarantang tanong ng aking ama. Hindi po taong may gawa, kundi aswang. Said po ang dugo ni Mang Rando. At isa pa, ay wala rin itong lamang loob at marami ding kalmot sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kaya ho pinag-iingat ang lahat na huwag nang lalabas ng pagsapit ng gabi. Umuugong ang balita rito sa ating lugar. Ang sunod-sunod o bangkay ang natagpuan sa bukarin ni Don Julio. Kwento ni Bisoy. Ako naman ay nakaramdam ng kilabot nang marinig ko ang balitang may aswang sa aming lugar. Nasaan ang bangkay na paring Rando? Hindi ako makapaniwala. Hindi ko alam kung ginugod time mo lang ba kami. Dalhin mo kami roon kung gusto mong maniwala ako. Wika ng aking ama. Hindi naman nagdalawang isip na tumungo si Bisoy at nagpatiuna na nga itong naglakad. Sunod kami ng aking ama at ina. Nang makarating kami sa looban ng asyenda, ay nagtungo kami sa dulo ng kabukiran. Doon na namin natanaw ang napakadaming mamamayan ang nagkukumpulan. Habang papalapit kami ay dinig na dinig namin ang napakaraming bulong-bulungan. Wawang Rando, kahapon ay masaya pa siya tapos ngayon wala na siya. Awa-awang pamilya, maiiwan niya. Mabait na tao ni Rando. Uy ka plastic mo naman. Nainis ka nga kay Rando eh. Joe. Alam mo ba kahapon na pinuntahan niya yan si Don Julio at pinagsisigawan kung ano-ano ang mga sinasabi kahapon. Ayaw ko lang magsalita baka madamay pa ako. Sambit ng iilan sa mga nakasaksay roon. Ang aking ama naman ay gulat na gulat at hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Totoo nga ang sinasabi ni Bisoy. Ako naman ay nakaramdam ng pagkahilo at pagbaliktad ng aking sikmura. Napansin naman ito ni Bisoy. Kaya naman dali-dali itong lumapit sa akin. Ayos ka lang ba, Kara? Nag-aalalang tanong nito. Nahihilo ako. Hindi ko kaya ang nakakasulasok na amoy. Sambit ko at napaubo pa ako ng maduduwal dahil hindi ko talaga kaya. Pagkaramdam ko ay para akong lalagnatin. Sa sobrang pag-aalala ni Bisoy ay agad na ito akong inuwi sa bahay. Hiniga ako nito sa aking silid. Kukuha lamang kita ng tubig ha. Uwi ka nito. Tanging tango na lamang ang aking itinugon. Balik nito ay may dala na itong inumin. Ibinigay naman niya ito sa akin at akin namang tinanggap. Laon ay nagpasalamat ako. Ayos ka na ba, Kara? Kung hindi pa ay magpahinga ka muna. Tila hindi magandang pagkaramdam mo. Nag-aalalang sambing nito. Oo nga eh. Paano ba naman kasi ang tindi ng amoy? Hindi ko kaya.
Mabuti na lamang ay naroroon ka. Ewan ko ba sa mga taong yun, hindi yata nila naaamoy ang naaamoy ko. Parang immune na sila sa ganong amoy. Ani ko. Napapailing naman ito at natatawa. Ikaw talaga mapagbiro ka. Nararamdaman ka na nga kung ano-ano pang kalokohan ang pinagsasabi mo. Salamat ka. Mahal kita. Ngiti nitong wika. Sa sinabi nito ay nararamdaman ko ang pagpula ng aking pisngi. Kahit hindi ko aaminin, ikinikilig ako. Pero kahit ganon, pinigilan ko ang aking sarili. Dahil pinapakita ko rin rito na Maria Clara ang datingan ko. Samantalang sa kaloob-looban ko ay para na akong bulating hindi mapakali dahil inaasinan ng 10 sako. Grabe. Ayos ka lang ba, Kara? Uy, siguro karas mo na ako. Kaya ayaw mo na lang aminin. Tignan mo, namumula ang pisngi mo. Ngiting sampit nito sa akin. Nananaginip ka yata, Bisoy. Kung ako sa'yo ay umuwi ka na, baka makita ka pa ni Itay at Inay. Baka kung ano ang iisipin nila sa'yo, sige ka, ikaw din. Nananakot ko rito. Oo na, ito na. Sabi na, uuwi na. Pero Kara, mag-iingat ka para sa akin. Gising anin nito, napakindat-kindat pa. Natawa naman ako sa inasta nito at pagkatapos ay inambahan ko ito na babatuhin ko siya ng unan. Nataranta naman ito kaya naman kumaripas ito ng takbo palabas ng aking silid. Ako na may tawa ng tawa at napapailing pa sa kapelyuhan ni Bisoy. Ay Bisoy, kapag sigurado na ako sa nararamdaman ko, siguro ay mabibigay ko rin ang matamis kong oo. Sambit ko sa kawalan. Sa mga oras na iyon ay nakaramdam na ako ng antok. Kaya naman agad akong pumikit upang matulog. Hanggang sa hindi ko namalayan na hapon na pala. Pagkagising ko ay dali-dali akong lumabas ng aking silid. Tumungo kaagad ako sa aming kusina upang magtimpla ng kape. Habang ako ay patungo sa kusina, rinig ko ang ingay sa labas ng aming bahay. Habang ako ay papalapit sa pinto, dinig ko ang boses ng aking ama at ina na mayroong kaaway. Bubuksan ko na sana ang pinto nang marinig ko ang sinabi ni Don Julio. Para akong naistatwa sa kanyang mga sinabi. Nanlalaki rin ang mga mata ko. At kalaunay napaluhan na lang ako dahil hindi ako makapaniwala na totoo ngang sinabi ni nanay na ipapakasal ako kapalit ng aming pagkakautang. Sinasabi ko na sa inyo, Suleng at Doming, kung hindi nyo ipagkakaloob sa anak ko ang anak ninyo, ay mapipilitan akong kunin ang lupain ninyo at hindi pa roon matatapos. May mangyayaring masama sa inyo kapag hindi nyo ako sinunod. Tandaan nyo to. Muli akong babalik at sa pagbalik ko, kailangan ko na ang inyong desisyon. Seryosong sambit ni Don Julio. Dahil dito ay agad akong lumabas ng aming bahay. Nagulat naman ng aking ama at ina nang ako ang kumausap sa Don. Kita ko naman ang pagngisi nito. Don Julio, parang awa na ninyo. Huwag niyo pong saktan ang mga magulang ko. Sila lang ang pamilya ko. Kung ano pang inyong nais ay susundin ko. Total naman ho, ay ako naman talaga ang kailangan niyo. Pakiusap kong sambit habang lumuluha. Talaga, masunuring bata yan. Yan ang gusto ko. Oh, nadinig ninyo. Umapayag na ang inyong anak. Sige iha, sa makalawa. Gusto ko sanang dumala kayo ng hapunan sa aking bahay para nang sa ganon ay mapag-usapan natin ang dapat pag-usapan. Ngising ani nito. Oho, masusunod po. Basta, huwag niyo lamang pong saktan ang mga magulang ko. Lumuluhang tugon ko. Nakita ko naman ang aking ama at ina
na nanlilisik na nakandingin sa Don Julio. Nginitian naman ng Don Julio nang nakakaloko ang aking ama't ina. Pagkatapos ay umalis na ito kasama ang kanyang mga alipores. Ang kabalbala ng sinabi mo, Kara. Nahihibang ka na ba? Galit na ani ng aking ama. Agad naman akong humarap sa kanila habang umaalpas ang aking mga luha. Hindi ko na sila maaninag pa dahil sa dami ng aking iniluha. Patawad po, Itay. Ito na lamang ho ang paraan upang mabayaran niyo ang pagkakautang ninyo sa kanya. Para na rin po, tigilan na nila tayo. Agulgol ko. Naramdaman ko namang yumakap sa akin ang aking ina. Kaya naman napayakap na rin ako at doon ko na nilabas lahat ng luha ko. Inagabihan ay wala akong ganang kumain. Hindi ko alam kung bakit. Kaya naman nagpasya akong tumungo sa aking silid. Nakatulala lamang ako noon. Hindi ko alam kung bakit ako pumayag. Labis-labis kong nagsisisi. Ngunit anong magagawa ko? Kung kaligtasan naman ng aking ama't ina ang nakasalalay rito. 2 araw nga ang nakalipas ay bumalik na si Don Julio at kasama nito ang anak niyang pinaiinisan ko. Pagkaramdam ko ay naalibadbaran ako sa tuwing makikita ko itong nakatitig sa akin. Gwapo nga ito at mayaman. Sa totoo lang ay hahanapin ang lahat ng babae. Pero ako, ang gusto ko sa lalaki ay mamahalin talaga ako at mahal ko. Oh, ano na ang desisyon ninyo? Kasama ko na ang aking anak na si Racom. Wala nang paligoy-ligoy pa. Maratay ka lang. Hindi nyo lamang ba kami pauupuin at aalokin ng kape? Wala talaga kayong makain. Sa bagay, mga hampas lupa lang kayo. Mising-ani ng matanda. Nakita ko naman na nagsitawanan ang mga alipores ng Don Julio at nakita ko rin na napatiimbagang ang aking ama sa galit. Ngunit alam kong pinipigilan lamang nito. Ako naman ay nanliit sa sinabi ng Don sa amin. Kaya naman hindi ko napigilan ang aking sarili na pagtaasan ng boses ito. Huwag naman po kayong ganyan, Don Julio. Masyado kayong nangmamaliit ng tao. Kung ganyan lang rin ho, mas mabuting umalis lang kayo. Hindi ho kami tumatanggap ng mga bisitang maiitim ang budhi. Inis kong ani. Pasyensya ka na, iha, kung ako'y prangka. Hindi ko gustong sakta ng iyong damdamin. Ngunit masisisi mo rin ba kami na manghusga sa mababang uri na kagaya ninyo? Ang aalipos na ani nito. Kung gano'n naman po, bakit kayo naririto? Hindi ba't dapat hindi kayo gumagawa sa lugar ng mababang uri na kagaya namin? Umalis na ho kayo dito hanggat may galang pa ako sa matanda. Galit kong turan dito. Nakita ko namang sininyasan ito ng kanyang anak kaya hindi na ito muling nagsalita pa. O naman, huwag kayong ganyan sa magiging asawa at biyanan ko. Tignan mo tuloy, galit na galit siya sa'yo. Pagpasyensyahan mo na si Papa. Para ha? Iyang mapagbiro lang ang aking ama. Nandito kami para pag-usapan ang kasal natin. Nising wika ng anak nito. Anong pinagsasabi mong kasal? Bakit? Naubyo ba kita? Namanhikan ka ba ni Banliligaw nga hindi mo nagawa? Tapos gusto mo kasal agad? Anong tingin mo sa akin, inutil? Pagsusuplad ako rito. Nakita ko namang nagsintawanan sila. Kaya naman agad na nawala ang ngiti nito at naging napakaseryosong mukha. Boss Racom, ikaw naman kasi. Hindi mo pa pala naliligawan tapos kasal agad, aba. Sa tanong buhay ko ay ngayon lamang ako nakakita na hindi nanligaw pero kasal agad ang hanap. Wala akong masabi, boss. Ikaw na talaga.
Iting sambit ng isa sa mga alipores nito. Nagsitawanan naman sila pero kami ay nananatiling seryoso. Walang mangyayaring kasal. Hindi ako magpapatalay sa demonyong kagaya mo. Kahit may utang kami, hindi solusyon ang pagpapakasal ko para mabayaran namin ang pagkakautang ng aking mga magulang. Sigaw ko sa mga ito. Kung ganun ay tumututol ka sa kasal niyo ng aking anak, hindi ako makakapayag. Hindi ka ba masaya na isang mayamang kagaya ng anak ko ay magpapakasal sa tulad mong hampas lupa? Hindi ba dapat kami ang lugi dahil hindi niyo nababayaran ang utang? Seryosong sambit ng matanda. Alam kong galit na rin ito pero nagtitimpi lang. Nakita ko naman na agad lumapit sa akin ang aking ina. Paramdam ko ang takot dito. Dahil nang hawakan ako nito at nanginginig at nanlalamig ang mga kamay ng aking ina. Anak, tama na yan. Wika ng aking ina. Hindi, Nay. Anong tama na? Hindi porket may pagkakautang tayo sa kanya, dapat na nila tayong husgahan. Hindi nila tayo binili ng pera para sumunod sa lahat ng gusto nila. Hindi sila Diyos dahil kapwa-tao lang rin natin sila. Ang kaibahan lang ho ay mayaman sila at tayo ay mahirap. Pero hindi ibig sabihin nun dapat nila tayong alipustahin. Galit kong turan habang tumutulo na mga luha sa aking mga mata. Ang yabang mo. Dukha ka na nga, nagmamalaki ka pa. Ang tapang ng apog mo. Habang buhay kayo maghihirap. Sigaw nito. Ayos lang na habang buhay kaming maging mahirap, isa kagaya niyong mayaman nga. Pero ang itim ng budhi. Tandaan ninyo, umiikot ang mundo. Sana hindi magkabaliktad ang sitwasyon natin. Lumuluha ang sambit ko. Tama na yan. Ipagpaliban mo na natin ito. Sa susunod na araw na lamang. Wika ng anak nito na si Racom. Nang babalik, huwag na kayong babalik. Huwag kayong mag-alala. Hindi namin kakalimutan ang utang namin dahil yun ay utang at dapat naming bayaran. Huwag kayong mag-alala. Magtatrabaho at mag-iipon kami para maibalik namin ang pera ninyo. Galit ko ulit sambit. Hindi na nga sila sumagot pa. Bagkus ay tumalikod na nga sila para umalis. Ako naman ay napayakap sa aking ama at ina habang umahagulgol. Pagkatapos ay agad rin kaming pumasok sa loob upang makapagpahinga. Nakaramdam na rin ako ng antok, kaya naman nagpasya na lang akong matulog. Ngunit hindi ako dinalaw ng antok. Habang ako ay nag-iisip, hindi ko na malayang lumalalim na pala ang gabi. Maya-maya pa ay nakaramdam ako ng panlalamig at sobrang lakas ng ihip ng hangin na nagmumula sa labas ng bintana. Naalala ko palang hindi ko pala naisarado iyon. Kaya naman bumangon ako at tinungo sa bintana upang isara iyon. Pagkadungaw ko ay nabigla ako nang may taong nakatayo sa labas ng aming bakurang. Bilog noon ang buwan at sobrang maliwanag. Kahit na madalim ang paligid, naninagan ko ang isang matangkad na lalaki na nakasuot ng balabal. Kaya hindi ko maaninag ang mukha. Nasisiguro kong maskulado ang pangangatawan. Ilang sandali pa ay nakaramdam ako ng kabig sa aking dibdib. Para ba ako nitong minamanaw pula sa aking isipan, kung kaya't natulala ako at parang na-estatwa. Dinig ko ang malamig na boses nito at may ibinubulong sa akin. Akin ka lang, Kara. Hindi ako magkakapayag na may aangking sa'yo dahil sa akin ka lang. Naalisin kong sagabal sa ating pag-iibigan. Wika nito sa aking isipan. Napaluha naman ako. Hindi ko rin magawang ibuka ang aking bibig. Labis na takot ang bumalot sa buong pagkatao. Mas lalo kong natakot nang makita ko ang wangis nito. Mapupula ang mga mata at may matatalim na mga ngipin na katulad ng sa aso. At mas nakakapangilabot
dahil mayroon itong itim na mga pakpak. Mahalakhak lamang ito na parang isang baliw bago tuluyang umalis. Nang mawala na ito ay doon ako naimasmasan. Dahil sa takot ko ay mabilis kong isinarado ang bintana at patakbong sumiksik sa aking higaan. Nanginginig ang buo kong katawan sa mga oras na iyon. Dinig ko pa rin ang mga sinasabi nito sa aking isipan. Kinabukasan ay para akong lantang gulay dahil hindi man lang ako nakatulog. Narinig ko naman ang pagbukas ng aking silid. Nakita ko naman ang aking ina na pumasok. Hindi ko naman ito tinapunan ng tingin dahil ang nais ko'y mapag-isa. "Oh anak, bakit ganyan ang ayos mo? Hindi ka ba nakatulog kagabi? Bakit parang ang tamlay mo? May sakit ka ba?" Nag-aalalang tanong ng aking ina. "Hindi po, Nay. Ayos lang ho ako. Huwag niyo akong alalahanin." Tipid kong sagot dito. "Mabuti naman kung ganon. Tumayo ka na riyan nang makakain na tayo." "Dito si Bisoy. Kanina ka pa hinihintay." Tanungan ng tanong eh. Wika ng aking ina. "Sige ho, Nay. Susunod na ho ako." Tipid kong sagot. Nang lumabas ng aking inay suling, ay agad na akong bumangon at naligo. Inayos ko ang aking sarili upang hindi nila mahalata. Paglabas ko ay naabutan ko sila sa mesa na kumakain. Nakita ko naman ang plato na may laman na pagkain sa tabi ni Bisoy. Palihim naman akong natuwa dahil ramdam kong totoo talagang pag-ibig nito sa akin. Oh, ayos ka lang ba anak? Bakit parang nangingitim ang ilalim ng mga mata mo? Hindi ka ba nakatulog? Tanong ng aking ama. "Napuyat lang ho, Tay. Ang ingay ho kasi ni Borno kagabi, kaya hindi na ako nakatulog." Sagot ko na lang. Pero ang totoo ay ayaw kong sabihin sa kanila ang mga nakita ko kagabi. Nang matapos na kaming kumain, ay nagaya sa Bisoy na mamasyal kami sa dati naming tambayan. Kahit na ayaw kong sumama ay nagpatianod na ako kay Bisoy. Nang hinila nito ang mga kamay ko. Pagkarating namin doon, ay agad akong umupo sa damuhan katabi si Bisoy. At pagkatapos ay isinandal ko ang ulo sa balikat ni Bisoy na ikinagulat nito. Kahit na hindi ko makita ang reaksyon nito, ay alam kong abot langit ang ngiti nito. "Ayos ka lang ba? Kara, pansin ko kasi na kanina ka pa hindi kumikibo. May dinadamdam ka ba?" Nag-aalalang sambit nito. Doon na nga ako naluha at sinabi ko sa kanya ang kay Don Julio at sa lalaking nakita ko kagabi. "Bakit hindi mo sinabi kila Mang Domeng at Aling Suling ang nakita mo?" "Delikado ang nilalang na iyon. Hindi ako maaaring magkamali. Yun ay aswang. Hindi lang basta aswang kung may pakpak. Yun ang marahilang prinsipe ng mga aswang." Wika nito. "Aswang? Aswang ang nakita ko kagabi. Kung aswang yun, bakit hindi niya ako biniktima?" Tanong ko rito. "Sapagkat ikaw ay iniibig rin niya. Ngayon Kara ay magdobli ingat ka. Nasisiguro kung kukunin ka niya, hindi siya makakapayag. Hanggat hindi ka niya nakukuha, lahat ng hadlang ay aalisin niya." Nag-aalalang sambit nito. Anong ibig mong sabihin? Hindi lang ikaw at yung anak ni Don Julio ang umiibig sa akin, kundi may isa pa?" Tanong ko sa kanya. "Ganun na nga, nakakapagselos tuloy. Ang dami kong kaagaw sa'yo. Sigurado ang makakapasa sa amin yung anak ni Don Julio. Dahil mayaman yon. Wala akong panama doon. Tanging kapugian lang ang panlaban ko doon."
Sambit nito. Paano mo nasabing gusto ko yun? Alam mo, Bisoy, walang mahirap o mayaman ang pagpipilian. Kung ako ang tatanungin, ang gusto ko yung mahal ako at mahal ko. Hindi na baling hindi mayaman. Basta hindi ako sasaktan at lulukuhin. Wika ko naman dito. Nakita ko naman itong napatingin sa akin at napangiti. Liga, kung ganun, pasok pala ako sa panlasa mo, iste. Sa puso mo. May pag-asa pa pala ako. Yeah! Masayang sambit nito at napasuntok pa sa kawalan dahil sa saya. Napailing naman ako at napapangiti na rin. Maya-maya pa ay nabalik ako sa pagiging seryoso nang maalala ko ang Don Julio at sa pagbabanta nito. Oh, ayos ka lang ba? Iniisip mo pa rin ba ang Don Julio? Huwag kang mag-alala, nandito ako. Kung gusto mo ay itatakas ko kayo ng mga magulang mo. May alam ako kung saan kayo maaaring manuluyan nang hindi matatagpuan ni Don Julio. Wika pa nito. Kaya naman napatingin ako sa kanya at napayakap. Salamat, Bisoy. Kung wala ka, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin. Ayaw kong makasal sa hindi ko naman mahal. Sambit ko. Halika, ihahatid na kita sa inyo. Para masabihan ko na rin sila Aling Suling at Mang Doming tungkol sa ating balak. Wika nito. Kaya naman agad kaming umuwi. Nang makarating kami, tulad nga ng sinabi nito sa akin, ay ganun din ang sinabi niya sa aking mga magulang. O hapon na, bakit ngayon lang kayo? Tanong ng aking ina habang naghihiwa ng mga gulay. Namasya lang ho, Aling Suling. Ngiting ani ni Bisoy na napakamot pa sa kanyang batok. Ganon ba? Matanong kita, Bisoy. Magtapat ka nga sa amin kasi pansin naming palagi mong dinadalaw ang unika-iha namin. Nanliligaw ka ba kay Kara? Tanong ng aking ina. Kita ko sa mukha ni Bisoy na natataranta at parang gulat na gulat sa tanong ng aking ina. Maging ako rin ay nagulat. Inay, ano ho bang klaseng tanong yan? Tanong ko sa aking ina. Abay, walang masama sa tanong ko, Kara. Matagal ko na kayong nasubaybayan. Ngiting wika ng aking ina. Wala namang problema sa tanong ng iyong ina, Kara. Oo, tama ho kayo. May pagtingin nga ho ako sa inyong anak, Aling Suling at Mang Doming. Kung sakali po, hingi ho sana ako ng permiso na ligawan si Kara. Pangako ho, kung sasagutin niya ako, hindi ko siya sasaktan. Seryosong ani ni Bisoy. Saglit pang nagkatinginan ang aking mga magulang at nagtanguan sa isa't isa. Pagkatapos ay muling ibinaling ng aking ina ang tingin kay Bisoy, na ngayon ay kinakabahan. Nakahinga naman ito ng maluwag na ngumiti ang aking ina. Alam mo, iho, nasa tamang edad na kayo. At sa tingin ko naman ay mabuti kang bata. Nakita ko naman kung papaano mo itrato ang anak ko. Pero iho, ang problema lang ang Don Julio. Gusto niyang makasal ang anak ko sa anak niya. Wika ng aking ina. Nakita ko sa mukha ni Bisoy na nalulungkot siya. Nang hindi na ito kumibo pa'y ilaunay nagpaalam na ito sa aking mga magulang. Ganon din sa akin. Nauuwi na raw siya dahil malapit nang dumilim. Pagsapit ng gabi habang ako'y mahimbing na natutulog, ay nakaramdam ako ng kuluskos na nagmumula sa bintana. Hindi ko naman iyon pinansin dahil ang isip ko noon ay ang alaga namin. Dahil malapit lang sa bintana nakatali ang alaga naming aso na si Noknok. Kaya naman muli akong bumalik sa pagkakatulog. Ngunit hindi pa man ako nakakatulog, ay muli na naman akong nakarinig ng kaluskos. Dahil sa inis ko ay bumangon ako upang bugawin si Noknok.
Ani Panoknok, tumigil ka na nga riyan. Ang ingay-ingay mo. Hindi ako makatulog sa'yo. Inis kong turan. Alam kong naiintindihan ako ni Noknok kahit na aso pa ito. Maya-maya nga ay muli itong tumigil. Kaya naman muli akong bumalik sa pagkakahiga. Mabuti na lamang ay hindi ko na narinig pa ang mga kaluskos. Pagising ko kinaumagahan ay nagising ako sa malakas na katok na nanggagaling sa pinto ng aking silid. Kaya naman agad akong bumangon upang pagbuksan ng maingay sa pinto. Alam ko naman na ito na ang aking inay Suling dahil palagi naman niya itong ginagawa sa tuwing ako'y tinatanghali ng gising. Pungay-pungay pa ako nun nang bumungad sa harap ko ang malungkot na mukha ng aking ina na ikinatak ako. O inay, bakit parang pinagsakluban kayo ng langit at lupa? May problema po ba? Tungkol po ba ito kay Don Julio? Tanong ko sa aking ina. Umiling lang ang aking ina at kita kong napaluha ito. Kaya naman nag-aalala ako at napayakap nang wala sa oras. Nay, bakit ho? Ano ho bang problema? Sabihin niyo, tungkol ba to kay Don Julio? Nag-aalalang sambit ko pa rin sa aking ina. Hindi anak. Tungkol ito kay Noknok. Patay na siya. Agulgol na tura ng aking ina. Ako naman ay nagulat. Sa mga oras na iyon na hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Wala akong pasabing tumakbo palabas ng aming silid para puntahan ang aming alaga na si Noknok. Naramdaman ko naman ang mga luhang umalpas na sa aking mukha. Habang ako ay palapit ng palapit sa likod ng aming bahay, ay natanaw ko itong nakahandusay. Nakita ko rin ang mga likidong nagkalat sa katawan at sa dingding naman. Nakita ko naman ang aking ama na nakatulala lang habang lumuluha rin. Kaya kung hindi ito makapaniwala. Nang ako'y makalapit ay napatikip ako sa aking bibig. Nanlaki ang aking mga mata dahil sa aking nakita. Wala na itong lamang loob dahil gutay-gutay ang katawan nito. Tiyak na hindi tao at mas lalong hindi hayop ang may gawa nun. Naalala ko na naman ang sinasabi ni Bisoy na aswang. Kaya naman yun ang iniisip kong dahilan kung bakit namatay ang aming pinakamamahal na alaga. Iyak lang ako nang iyak sa mga sandaling iyon dahil mahal na mahal ko ang alaga naming aso. Nakita ko naman ang aking ama na naghuhukay ng lupa na paglilibang yan ni Noknok. Nang mahukay ng aking ama ay agad niyang kinuha si Noknok at doon ay nalibing ang labi nito. Pagkatapos ay agad na kaming pumasok sa loob. Tahimik ang buong kabahayan. Tila hindi makapaniwala ang aking ama't ina sa kanilang nakita. Maya-maya pa ay nagsalita na ang aking ama na kanina pa tahimik at seryoso itong tumingin sa kawalan. Hindi taong may gawa nun kay Noknok. At mas lalong hindi hayop. Nasisiguro kong aswang lang ang pwedeng gumawa nun. Tulad ng mga kariming nangyayari sa ating lugar. Nasisiguro kong iisa lang ang may gawa nun. Walang iba kundi aswang. Sambit ng aking ama. Kung ganoon, totoo nga ang bali-balita na aswang nga ang maatake sa mga hayop at maging sa mga tao sa kabilang nayon. Abay kailangan na nating mag-iingat, lalo na't aswang ang ating kalaban. Ani naman ang aking ina. Ikaw, Kara, ikandado mong mabuti ang bintana ng iyong silid. Kailangan nating magdubli ingat. Matatalino ang mga aswang, kaya dapat mas maging matalino tayo sa kanila. Wika naman ng aking ama. Tanging tango lang ang aking itinugon. Sa araw ding iyon ay binalita ng aking ina ang tungkol sa nangyari sa aming alaga na si Noknok. Ang aking ama naman ay tumungo sa aming likuran upang manguha ng mga buho
Nakita kong tinataga niya ang dulo nito upang maging matulis ang dulo-duluhan. Hindi ko naman nakita si Bisoy ng araw na yon. Hindi ko alam kung bakit hindi ito nagparamdam na hindi naman niya ginagawa. Lumipas ang ilang araw sa tuwing sasapit ang gabi, ay palagi na akong ginagambala ng aswang at kasabay noon ang pananahimik ni Don Julio. Isang gabi noon, hinihintay ko ang oras ng pagdating ng aswang na nanggugulo sa akin. Rinig na rinig ko sa labas ng malakas na pagaspas ng nilalang. Maya-maya pa ay tumigil na ito. Kaya naman pinakaramdaman kong mabuti ang paligid. Isang kaluskos na nagmumula sa labas ng bintana ang aking naririnig. Tila tinatangka nitong buksan. Carla, sumama ka na sa akin. Hindi ako makakabayag na hindi ka mapupunta sa akin. Dadaanin kita sa daas. Mapapasakin ka lamang, Kara. Galit na wika nito. Napagulgol naman ako. Nanginginig na rin ang aking katawan dahil sa takot na aking nadarama. Nang hindi ko makaya ay nagmadali akong bumangon patakbo sa silid ng aking ama at ina. Nagulantang naman sila nang makita nilang umahangos ako. O Kara, anong nangyayari sa iyong bata ka? Bakit ka lumuluha at humahangos na tumungo rito? May nangyari ba? Sabihin mo. Sunod-sunod na tanong ng aking ina. Nagsusumiksik lang ako sa kanilang likuran at doon ko niyakap ang aking sarili. Anak, magsalita ka. Ano ba talagang problema? Tanong naman ng aking ama. Bago pa man ako magsalita, ay nadinig ko ang malakas na kalabog na nanggagaling sa labas ng aming bahay na ikinagalantang ng aking ama at ina. Dinig namin ang boses ng aswang na yon na gustong pumasok upang kuhanin ako. Dahil sa takot ko ay napayakap ako ng wala sa oras sa aking ina na nooy nakaramdam din ng takot. Tara, lumabas ka. Kukunin kita. Hindi ako makakapayag na hindi ka mapapasakin. Tara! Sigaw nito. Dito lang kayo. Kukunin ko lang ang buntot pagi. Wika ng aking ama. Pipigilin pa sana ito ng aking ina. Ngunit agad na itong tumalikod. Maya-maya pa ay dinig ko ang aking ama na sumisigaw. Hoy aswang, hindi mo makukuha ang anak ko. Dadaan ka muna sa ibabaw ng bangkay ko bago mo siya makuha. Sigaw naman ng aking ama. Ibang ka na ba tanda? Sa tingin mo ba ay magkakapay mo ang prinsipe ng mga aswang? Diyan ka nagkakamali. Malakhak na sambit nito. Huwag ka rin hibang aswang. Hindi mo magagawa ang gusto mo sa aking anak habang nabubuhay ako. Kapag pinagpilitan mong pumasok, ay titiyakin kong hindi ka na makakalabas pa ng buhay. Galit na sambit ng aking ama. Tanda, wala kang magagawa. Kapag ako'y nagpasok, ay babaliin ko pati ang mga maliliit mong mga boto. Pati ang pinakamaliit mong boto sa tenga. Kakainin kita ng buong buo. Sambit ang aswang. Nagulat naman ako nang tumayo ang aking ina. Nagpaalam ito sa akin na kukuha lang ng asin at bawang, pati na rin luya upang mag-adobo. Di joke lang. Pagkatapos ay agad itong bumalik sa akin. Binigay ang kaperasong luya at bawang sa akin. Pang proteksyon ko raw upang hindi ako malapitan ng aswang. Pagkatapos ay tumungo ito kung saan naroroon ang aking ama. Kaya naman sumunod na rin ako. Hoy halimaw, hindi mo makukuha ang nag-iisa kong anak. Mamamatay muna kami bago mo siya makuha. Sigaw rin ang aking ina.
Isa bangko tong lupa ang naghamon sa akin. Huwag ka ring mag-alala sa tabang mong yan. Siguradong mabubusog ang mga kalahi ko. Kapag dinala kita roon, baboy. Sagot naman ng aswang. Nakita ko namang natakot ang aking ina. Makalitsyonin siya. Di joke lang. Napapatras ang aking mga magulang. Dahil pilit na itong sinisira ang pinto, kaya naman agad akong tumungo sa kusina upang kumuha ng 2 itak. At pagkatapos ay nagmadali akong bumalik sa pwesto ng aking mga magulang at doon nag-aabang sa aswang. Bago pa man mabuksan ang aswang ay isang hagupit mula sa buntot pagi ang tumama sa aswang na ikinaangil nito sa sakit. Kaya naman nakakuha ng magandang tiyempo ang aking ina. Sinabuyan niya ito ng asin at bawang. Ganon din ang luya. Kita kong nagliyab ang pakpak nito. Nilabis nitong ikipa ng hina. Kaya naman umatras ito at nagtatatakbo palayo. Hahabulin pa sana ng aking ama. Ngunit pinigilan ito ng aking ina. Nakaramdam naman kami ng ginhawa sa mga sandaling iyon. At dito kami ay nagyakapan. Pagkatapos ay muling inayos ng aking ama ang pinto at hinarangan ng mabibigat na bagay upang hindi makapasok. Hindi namin magawang matulog noon dahil sa takot na baka bumalik ang aswang. Hindi na tayo ligtas rito. Nasisiguro kung babalik pa yon. At hindi titigil hanggat hindi nakukuha si Kara. Bukas na bukas ay kailangan nating umalis sa lugar na ito. Sambit naman ng aking ama. Talagang kailangan nating umalis rito, Domeng. Nag-aalala ako para sa ating anak. Wika naman ng aking ina. Saglit naman akong napaisip dahil naalala kong sinabi ni Bisoy na itatakas niya kami. Inay, itay, alam ko kung sino ang makakatulong sa atin para may matuluyan tayo. Ani ko sa aking mga magulang. Agad naman nilang ibinaling sa akin ang tingin sa mga sandaling iyon. Sino naman anak? Wala nga tayong alam na lugar at tutuluyan na pwede nating pagtaguan. Sambit naman ang aking ina. Si Bisoy po, inay. May alam ho siya. Sinabi niya to sa akin nang minsang banggitin ko sa kanya ang lahat ng ito. Daamin ko na kanila namang ikinagulantang. Anong ibig mong sabihin? Kung ganon, ay matagal mo na palang alam ang tungkol dito. Bakit ngayon mo lang sinabi sa amin, ha? Inis na tura ng aking ina. Ako naman ay napayuko lang. Patawad po, inay. Ayoko lamang ho kayo mag-alala sa akin ni itay. Malumanay kong sambit. Diyos ko, pagkatapos kay Don Julio, aswang naman ngayon. Ano pa ang susunod? Hindi ko na kaya itong nangyayari sa atin. Kailangan makagawa tayo ng paraan para matapos ito. Wika naman ng aking ina na ngayon ay hindi alam ang gagawin. Tahimik lang ang aking ama. Tila may iniisip ito. Pagsapit ng umaga ay isang boses ang umaalingaw-ngaw sa labas ng aming bahay. Kaya agad na akong bumangon at nagmamadaling lumabas ng aming bahay. Nakita ko si Bisoy na masayang sumalubong sa akin. Walang kaano-ano'y niyakap ako nito nang walang pahintulot. Kaya aga-agang ganyan ang ibubungad niyo sa amin. Ngiting wika ng aking ina. Kaya naman agad akong bumitiw at mahina ko pang itinulak si Bisoy. Nagmano naman ito at pagkatapos ay hindi na nga ito nagdalawang isip na sabihin na mayroon na raw kaming matutuluyan. Labis ang pasasalamat ng aking mga magulang sa ibinalita ni Bisoy. Dahil doon ay mas lalong lumalim ang pagtingin ko rito. Hapon na noon nang maayos namin ang aming mga gamit. Hanggang sa hindi na malaya namin na maggagabi na pala. Nang maayos namin ay agad namin itong binitbit. Naglakad na kami. Dahil walang sasakyan ang nagagawa rito sa amin. At isa pa ay walang daanan.
Kailangan pa naming maglakad ng malayo bago makarating sa kalsada. Habang lumalalim na ang gabi, nakakaramdam ako ng matinding takot. Ramdam ko rin na may mga matang nakatingin sa amin habang naglalakad kami sa madilim na daan. Kasama ko ang aking ama at ina, pati na rin si Bisoy sa mga oras na yon. Maya-maya pa'y nagsisialulungan na ang mga aso sa hindi kalayuan. At bilog na bilog ang buwan. Pilit pa rin naming tinatagan ang aming mga loob. Kahit na alam naming mapanganib dahil may mga aswang nga na gumagala sa aming lugar. Patuloy kami hanggang sa makarating kami sa Talahiban. Doon ay mas lalong tumindi ang kabog sa aking dibdib. Pakiramdam ko'y anumang sandali ay may mangyayaring hindi maganda sa amin. Sandali pa kaming napahinto nang mayroong kalusko sa matatayog na damo mula sa unahan. Agad naman akong napayakap kay Bisoy na noon ay pinagpapawisan. Ang aking ama naman ay inihanda ang pagi na nasa kanyang likuran. Ang aking ina naman ay pasimpleng may dinukot sa kanyang bulsa. Ilang saglit pa ay biglang lumakas ang hangin at doon sa nakatagong matatayog na damo ay may lumabas na isang nakakatakot na nilalang. Mabalasik ang aura nito at mabalahibo ang pangangatawan. Matatalas rin ang mga kuko na kapag ito'y masagingan ka ay tiyak na malaking sugat ang iyong matatamo. Ang nakakatakot pa ay mayroon itong pakpak na parang sa paniki. At ang panghuli ay ang mga mata nitong nanlilisik na nakatingin sa aming kinaroroonan. Dahil dito ay dahan-dahan kaming napapaatras. Maya-maya pa ay nagsalita na ito sa malamig na boses. Saan kayo pupunta? Akala niyo ba'y makakatakas kayo sa aking mga kamay? Ngayon hindi na ako maghihirap pang kunin pa. Dahil dito pa lang ay makukuha na kita. Wika ng isang nilalang. Kaya naman ako ay napatago sa likuran ni Bisoy. Ano bang gusto mo sa aming anak? Tantanan mo na kami. Parang awa mo na. Nag-iisa lang ang aming anak. Agulgol na tura ng aking ina. Ang gusto ko. Tinatanong niyo ang gusto ko. Ang gusto ko ay ang inyong anak. Gusto ko siyang pakasalan. Siguro naman ay ipagkakaloob niyo sa akin para tigilan ko na kayo. Sambit nito. Hindi ako makakapayag. Lubayan mo si Kara. Ako ang harapin mo. Hindi mo siya makukuha. Mamamatay mo na ako. Galit na sigaw ni Bisoy. Bisoy, Bisoy. Anong ipanlalaban mo sa isang katulad ko? Ibig nahihibang ka na nga. Wika naman ng nilalang. Hindi ako nahihibang. Bakit hindi mo tanungin ang iyong sarili kung sino sa atin ang nahihibang? Alam kong ikaw yan, Rakom. Hindi ako maaaring magkamali sa nakita ko. Ikaw si Rakom, ang prinsipe ng mga aswang. Wika ni Bisoy na amin namang ikinagulat. Nagkatingin na naman kami ng aking mga magulang sa aming nalaman. Matalino ka rin talaga, Ino. Huli na, Bisoy. Ngayon ay walang kahirap-hirap kong makukuha. Ang pinakamamahal kong babae sa balat ng lupa. Ang isang katulad mo, hadlang sa aming pag-iibigan ni Kara. Galit na tura ng aswang na si Rakom. Nagbanting naman ang tenga ko sa sinabi niya. Kaya naman sumabat na ako. Kahit takot ako ay ipinagsawalang bahala ko na lang. Hoy Rakom, anong nag-iibigan? Para lang sa kaalaman mo ha, hindi kita inibig. At mas lalong hindi kita iibigin dahil hibang ka. Bakit hindi na lang kauri mo ang ibigin mo?
Hindi mo ba naisip sa kukuti mo na tao ako? At ikaw ay kampo ng kadiliman. Kaya tantanan mo na ako. Galit kong turan dito. Nakita ko namang naglitawan ang ugat nito at ramdam ko ang galit nito. Maya-maya pa ay biglang lumipad ito patungo sa amin. Mabuti na lamang ay naiwasan kaagad ng aking mga magulang, pati na rin si Bisoy. Takot na takot naman ako sa mga sandaling iyon. Hindi ko magawang igalaw ang aking mga paa. Nanginginig na rin ang buo kong katawan dahil sa unti-unting paglapit nito sa akin. Nakita ko naman ang aking ama na inilabas ang buntot pagi at walang kaano-ano'y iniwas-iwas ito sa aswang. Ang aking ina naman ay sinabuyan ito ng asin at bawang na may kasama pang luya. Nakita ko namang napadaing ito. Ngunit akala ko'y aalis na ito. Pero nagkamali ako. Bigla itong naglaho na parang bula. Pagkaharap ko ay kitang-kita ko ang aking ama. At iba na. Inaangat nito sa ere at doon sinakal. Kita ko ang paghihirap nilang habulin ang hininga. Maging si Bisoy ay gulat na rin. Nakita kong may inalabas itong itak. Ako naman ay pasimpleng kinuha ang buntot pagi at itinago ko iyon sa aking likuran. Ngayon, mamili ka, Kara. Kapag hindi ka sumama sa akin, ay mamamatay ang pinakamamahal mong ama at ina. Pero kapag ikaw ay sumama sa akin, ipinapangako ko na mabubuhay sila. Seryosong ani ni Racom. Napalunok naman ako ng laway. Hindi ko alam kung dapat ba akong sumama. Nakita ko naman si Bisoy na umiiling. Kaya naman napapikit ako at napahagulgol. Sige na. Sasama na ako. Huwag mo lang silang patayin. Pagkawalan mo na sila at malugod akong sasama sa iyo. Agulgol kong toran. Nakita ko naman ang malawak na pagngiti nito. Nakahinga naman ako ng maluwag nang ibinabana niya ang aking mga magulang. Nakita ko namang magulgol ang mga ito at umiling na wag akong sasama. Maya-maya pa ay unti-unti na nga itong lumalapit papunta sa akin. Kaya naman mas lalo ko pang hinigpitan ang paghawak ko sa buntot ng pagi. Nadala ko kasama ang asin at luya na nasa aking kabilang kamay. Ganyan nga. Tama yung desisyon mo. Walang masasaktan isa man sa kanila. Yan ang ipapangako ko. Ngiting ani nito. Hindi naman ako kumibo at hinintay ko ang pagkakataon. Maya-maya pa ay nasa harapan ko na nga ito. Bigla naman akong yumakap sa kanya na kanyang ikinagulat. Ano pang iniintay mo? Tipid kong sagot habang sinisinyasan ko si Bisoy na pasimpleng tumungo sa likuran ni Racom. Ito ang matagal kong pinakahintay. Kung gano'n ay tara na. Sambit nito. Inintay namin ang pagbuka ng pakpak nito. At walang kano-ano'y tinagpas ni Bisoy ang magkabilang pakpak nito na ikinaangil nito sa sakit at napaluhod. Bago pa man ito makatayo at makasugod kay Bisoy, ay bigla kong ipinalupot sa leg nito ang buntot pagi at ang hawak-hawak kong asin na may kasamang bawang at luya ay sinubo ko sa nakangangambunganga nito. Iya naman binitawan ako nito, ngunit naramdaman ko ang paghapdi ng aking likuran. Sinyalis na natamaan ako ng matatalim nitong kuko. Nakita ko namang nasusunog na ito bago ako nanghihinang bumagsak sa lupa. Bago pa man ako tuluyang mawala ng malay, ay nakita ko ang pagtakbo ni Bisoy at ng aking mga magulang sa tabi ko. Pagmulat ko ng aking mga mata, ang mukha ng aking mga magulang ang bumungad sa akin. Kita kong napaluha ang mga ito at ganon din si Bisoy na agad ding lumapit sa akin. Salamat sa Diyos, anak. Nagising ka na.
Alam mo ba, habang wala ka pang malay, maraming nangyari sa lugar natin na. Ngiting tura ng aking ina. Ano ang ibig sabihin niyo, Nay? Nagugulo ang ani ko at medyo hindi makapagsalita ng maayos. Nagkatingin na naman ang aking mga magulang at maging si Bisoy. At kalaunay nakangiting tumingin sa akin. Huwag mo nang alalahanin pa, anak. Malalaman mo rin iyon. Ang importante ay nagising ka na. Halos 2 linggo ka ng tulog. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos. Nagising ka na. Wika ng aking ina. At niyakap ako nito na akin namang tinugunan. Maging ang aking ama at si Bisoy ay nakayakap na rin. 1 linggo pa bago pa ako tuluyang nakalabas sa ospital. Pagkatapos ay bumalik na kami sa aming tirahan. Si Bisoy naman ay nagpatuloy lang sa kanyang panliligaw. Matyaga itong naghihintay hanggang sa isang araw ay pinagkaloob ko na ang matamis kong oo. Masayang-masaya ito sa mga sandaling iyon. Ganon din ang aking mga magulang. Lumipas ang 2 buwan ay doon ko na nalaman ang nangyari sa Don Julio at sa mga alipores nito. Nakulong na raw ito ng Marid ang factory na pagmamay-ari nito. Napagalaman ang nasabing factory ay punong-puno raw ng mga ipinagbabawal. Hinatulan sila ng habang buhay na pagkakakulong dahil na rin sa mga taong ipinapaslang nito. Ngayon ay naging maayos na ang aming lugar dahil nawala na ang salot at nawala na rin ang minsang Don Julio na nagpahirap sa marami naming kababayan. Ngayon ang naiwan nito ay ang ipinabahagi ng nakakataas na ibahagi sa mamamayan dahil yun ang pag-aari talaga ng aming mga kababayan. Sa paglipas ng panahon ay nagpakasal na rin kami ni Bisoy hanggang sa nagkaroon kami ng isang anak. Nakakalungkot lang dahil namayapa na ang aking mga magulang. Naging maayos na ang aming pamumuhay. Wala nang balakid. Nagkaroon na rin ng magandang trabaho si Bisoy. Kaya naman nakapundar kami ng aming bahay at napalago na rin namin ang naiwan ng aking mga magulang na lupain na tinatamna ng mga palay at mga gulay. Sabi nga ng iba, ang pag-ibig ay nakakabaliw, lalo na kung hindi naman ikaw ang nilalaman. At higit sa lahat ay ang pagiging mabuting kapwa-tao. Ang kayamanan ay hiram lang yan. Nasa sayo kung gagamitin mo sa mabuti o masama. Laging tandaan, hindi mabibili ng pera ang buhay ng tao. Hindi rin basihan ang estado mo sa buhay para mangmaliit ka ng mas nakabababa sa iyo. Ito sana'y magsilbing aral sa ating lahat. Salamat. Pasensya na kung wala akong word of honor. Thank you, Sir Caspar. Wakas. Ay,